Susunod ay ang laro. Ang iaalok ko sa inyo ay ang 65 kilo na klase, quarterfinal qualifying match ng EMEA Legend. Sa pamamagitan ng 4 na kalahok na paligsahan, nakapasok sa quarterfinals sina Wang Kang at Fu Qingnan. Sino ang mananalo sa huling quarterfinal spot? Malalaman na ang sagot. Ang puti ay si Wang Kang ng China. Ang koponan ni Black ay si Fu Qingnan din mula sa China. Parehong natalo na ng 2 panig ang kanilang mga kalaban dati. Umusad sila sa quarterfinal qualifiers ngayong araw. Ang mananalo ngayong araw ay makakakuha ng tiket papunta sa quarterfinals. Nabanggit namin na si Wang Kang ay hindi nagkaroon ng session ng mahigit 1 taon. Mga paligsahan at pagsasanay. Kaya ang gabing ito ng torneo ay kailangang laruin ng 2 magkasunod na laban. Kaya ito ay isang pagsubok sa pisikal na kalakasan ni Wang Kang. Dapat malaki ito. Background sa pagsasanay ni Wang Kang. Kasama siya sa pambansang koponan ng Muay Thai ng China mula pagkabata. Pagsasanay sa sistema ng mga patakaran ng Muay Thai. May pundasyon si Fu Qingnan sa pagsasanay ng sanda. Ngayon, isa na siyang manlalaban sa mga free fighting competitions. Kaya ngayong gabi, pag-usapan natin ang mga patakaran para sa kanilang laban. Ito ang mga patakaran ng malayang pakikipaglaban. Kaya magkaiba ang estilo ng magkabilang panig. Ang banggaan ng 2 estilo ng pagsasanay. Hindi tumama ang mataas na sipa ni Fu Qingnan kanina. Sa mga paunang laban, ipinakita ni Fu Qingnan ang kapangyarihang supil ng makapangyarihang kombinasyong suntok na ito. Sa laban na ito, hinarap niya ang isang counter contestant na si Wang Kang. Isa siyang manlalaro sa sistema ng pagsasanay ng Pure Thai. Maaari pa ba niyang gamitin ang kanyang lakas sa boxing? Tinitignan niya si Wang Kang ngayon kumpara sa iba. Kasama sa pagkakataong ito ang pagkontrol sa distansya at kakayahang mag-counterattack. Halatang-halata naman. Ilang direktang pag-atake mula kay Fu Qingnan. Matapos makaiwas si Wang Kang sa lahat. Mabilis din ang kontra-atake. Pareho ang taas at lapad ng pakpak ng 2 gilid. Lahat sila ay may malay na kinokontrol ang isang magandang posisyon sa opensa. Si Wang Kang ay isang kontrakalahok. Sa tuloy-tuloy na pag-atras, lumipat din siya sa kanyang kanang bahagi. Iwasang buksan ang tuwid na anggulo ng pag-atake para kay Fu Qingnan. Sa totoo lang, kapag magkaibang braso ang hawak ng 2 kalahok, may pakiramdam tayo na nasasalamin tayo sa salamin. Ang pakiramdam na ito sa showdown. Sige, magsisimula na ang ikalawang round. Nagpalitan ng suntok ang 2 panig. Dahil sabik si Fu Qingnan na lumapit. Nakipagpalitan siya ng suntok mula mid to close range kay Wang Kang. Ngunit sa tuwing hinarap ni Wang Kang ang mga suntok ni Fu Qingnan, laging may front hand swing punch para harangin ang dalaw. Dahil dito, madali para sa 2 panig na magbanggaan. Kaya nakita namin ang maraming suntok at atake mula sa magkabilang panig sa field.
Tingnan natin ang magkabilang panig. Nagpalitan ulit sila ng teknik sa suntok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila nagyakapan. May potensyal talagang sumabog si Wang Kang. Bawat suntok niya ay napakabilis. Umiwas si Wang Kang sa kanyang harapang kamay gamit ang isang suntok na malakas. Parang noong umaatake si Fu Qingnan. Nang lumalaban si Wang Kang, umiikot ito sa leg ni Fu Qingnan. Ito ay nagbunsod ng uso ng pagtanggap at pagtanggap sa lugar. Kaya madali para sa dalawang panig na magbanggaan. Sweeping kick sa gitna. Matapos magdial si Fu Qingnan, habang sinusubukang mag-counter-attack, sumagot si Wang Kang ng backhand straight punch. Mula sa korte, mas malinaw ang kagustuhan ni Fu Qingnan na umatake. At ito ay lubos na kinakailangan. Isang estado ng paghahanap ng mga oportunidad sa labanan sa malapitang distansya. Si Wang Kang ay may distansya habang may distansya. Naghahanap din sila ng mga oportunidad. Patuloy silang gumagawa ng mga kontra-atake at kontra-atake. At sa usapin ng bisa, medyo malinaw ang landing point. Sige, ang front hand ang mag-swing ng suntok para kontrahin. Napakatumpak. Pagkatapos ng shot, dahil sa postura, walang paraan para bumalik sa orihinal na posisyon. Kaya inilubog na lang niya ang sarili sa nakabaong ulo. Nagbanggaan ng dalawa, hindi binigyan si Fu Qingnan ng distansya para suntukin. Alam mo, maganda ang mindset ni Wang Kang. Kahit suntok o sipa si Fu Qingnan, na-counter ang front hand swing punch ni Wang Kang. Lahat sila ay mabilis na nakasabay. Ang ikatlong laro ay napagdesisyonan habang nagsisimula ito. Parehong hindi nakapaglaro ang dalawang koponan sa unang dalawang laro. Ibigay ang ganitong uri ng banta sa kalaban o ang nakamamatay na teknik na ito. Mahirap at mahirap lampasan ang unang dalawang round. Sana makuha nila ang round na ito. Ito ay isang partikular na kilalang action performance. Napaka-epektibo ni Wang Kang sa opensa at depensa. Umaasa sa sarili niyang forehand swing. At kapag gumagawa ng swinging punches, maaari mo itong ayusin ng tama, ang iyong sariling postura at distansya. Sa pagmamasid ko sa unang dalawang rounds, napansin kong hindi talaga gusto ni Wang Kang ang pag-atake ng diretsyo. Mas gusto niyang umikot sa kaliwang bahagi ng tabi ni Fu Qingnan. Hinarap si Fu Qingnan. Kung ganoon, para sa kasalanan ni Fu Qingnan, hindi mo mahahanap ang butas na ito sa harap ko. At pagkatapos, para sa akin, kapag inatake kita, ang postura ng iyong katawan, hindi mo ako kayang harapin ng diretsyo. Walang paraan para gumawa ng epektibong depensa. At orihinal, ang lapad ng pakpak ni Wang Kang. Mula sa visual na pananaw, dapat mas mahaba ito. Lumiko pa siya sa gilid, kaya hayaan mong mag-focus si Fu Qingnan sa depensa. Nagdulot ito ng ilang mga kahirapan. Pero dahil parang salamin sila, kaya itinalaga si Fu Qingnan sa pulong. Binibigyang diin niya ang knee strike. Ang kay Wang Kang ay dapat ituring na kaliwang bahagi. Hanggang ngayon ay naglalaban ang dalawang panig sa bawat suntok. Dahil bumaba ang kanilang pisikal na kalakasan, bawat suntok ay may malaking epekto sa kanyang katawan. Magwalis ng mataas, habang mas malakas ang stamina, bumababa ang parehong panig sa huli. Ang pag-isip na ito, sa kabilang banda, ay nagiging hindi malinaw. Kaya ang kakayahang mag-analitik at maghusga ay bababa. Sa sandaling ito, gumawa ka ng isang napaka-nakakatakot na hakbang. Napakadaling makuha.
Gayunpaman, mataas din ang kanilang pisikal na konsumo ng enerhiya. Kaya ang lakas na dala ng bawat galaw ay hindi naman ganoon kalaki. Kaya gusto ko ito, kahit na marating mo ang puntong ito. Pero posible pa rin, dahil kulang ang lakas. Kaya pinilit ko ang sarili kong magtrabaho ng mabuti. Hindi ito magdudulot ng malaking pinsala. Kanina lang, habang nanginginig, may malinaw na backhand straight punches. Samantalahin ang sarili mong pisikal na kawalang tatag. Pinindot niya ang buong katawan niya sa ibabaw nito. Sa puntong ito, ang karanasan ni Wang Kang, kasama na ang mga taktikal na ayos. Nagiging malinaw ang mga benepisyo, kasama ang partikular na kontrol na ito. Kasama na ang kakayahang iwasan ang suntok. Nagtapos ang ikatlong laro. Ang larong ito. Dalawang batang manlalaro mula sa China. Ibinigay niya ang lahat ng makakaya niya. Sino ang matagumpay na makakapasok sa quarterfinals? Sino ang mananalo sa laban na ito? Lahat. Ang huling resulta ng laban na ito. Nanalo ang itim na panig. Halika, batiin ka namin. At ibinigay kay Tina.